Hold up. Yo, what's up? Welcome back sa ating video sharing, motivation, at the same time learning na rin. Ang basic gas welding ay tuturo ko sa inyo for today's video. So panoorin nyo lang yung aking mga video na ina-upload. Siyempre ilalagay yung link dyan sa aking mga video para mapunta kayo sa YouTube dahil mas marami tayong video doon. Nakaabang-abang. Yo, what up mga tropa? Kamusta po tayo lahat dyan, no? For today's video, no? I-share natin sa inyo. Siyempre sana po mga tropa natin dyan. Hello, oh, si Ariel, oh, tropa natin. So yun nga, mabalik tayo sa vlog natin for today's video na tropa, no? Mag-ano tayo, mag-gas welding. Basic lang, pero baka na-miss nyo na yung vlog na ni Kuya Andy tungkol sa mga gas welding para mamaya may iba naman tayong gagawin vlog, pero for today sa araw na to, ito lang muna ang ating i-vlog sa inyo. Ano siya, copper to copper, pero siyempre gagamitin natin para hindi na tayo mahirapan ay silver soldering rod. Yan si you can see Pag mag-order kayo nito, kung hindi nyo alam mag-order nito, panoorin nyo yung video ni Kuya dyan. Scroll down nyo lang dyan at hanapin nyo yung video ko kung paano mag-order nito sa Impabook. May size to may size, saka may haba, may length, depende na sa inyo. Mura lang to pagka agency ang bibili, pagka mga company Impabook, mura lang. Pero pag kayo bibili nito, may kamahalan din to pagka personal ninyo, halimbawa. So depende na sa inyo panoorin nyo sa video kung anong klaseng silver, iba-ibang size yan. So ito yung gagamitin natin dahil copper to copper, kapit na kapit yan mga tropa, or bronze to bronze yan. Kasi pagka sinabing copper, ito copper tube, ito mga tinatawag na copper tube. So okay, gagamitin natin ni Kuya to sa usual kalan. Ito pinabrigate si Kuya sa mga usual kalan na order sa atin ng mga kasama natin sa barko, dahil gusto nila dito na paggawa kay Kuya, ayaw na nila yung sa shop manggagaling sa Pilipinas. Gagawa na tayo para sila na magbabagay, hindi na tayo mahirapan mag pa-ship. So dito gagawin na agad ni Kuya. Ito yung automatic oil controller ni Kuya Andy sa Kalandi usual. So anyway, balik tayo sa vlog natin. Ito yung copper tube na tinatawag, no? So ito bronze to bronze, okay? So bronze to, hihinahin natin bronze to bronze. At ito ang ating torch, acetylene oxygen torch. Yan. So alisin lang natin to. Siyempre pag ito ginamit natin, malakas ang buga. Ito lang pang cutting lang to, pang tastas, yan, pang wrap out. So tatanggalin natin yan. So natin muna natin. Yan. Tapos kabit lang natin. Pili lang kayo kung anong size yung gusto ninyo. Para ito kasi talaga usually ginagamit talaga yan sa mga pang-heating. Pag mag-heating kayo ng hindi masyadong sobrang kapal, manipis lang, pwede nyo gamitan ito para hindi mabutas yung bakal o plate o kahit na itong mga bronze or copper tube. Yan. So kapit mo lang yan. Tapos bubuksan natin dito sa box. Yan. Yan o. Uy, ako paubos na. Yan. Okay. Oxygen, acetylene. Pag nahirapan kayo, pwede nyo patayo, di ba? Pwede, walang problema, patayo. Patayo nyo lang para sakto, pantay. Tapos yun lang, simple lang. Hitingin nyo, hitingin, proper heating. Okay. Safety gloves. Siyempre, kung wala kayong lighter, mas maganda to para igniter, no? Oh, wala nang bato, yung isa naman, dalawa kasi yun. Wala nang bato yun, it means
face niya. Yung dalawang pagdudugtungin nyo na bagay, i-preheat nyo, papulahin nyo para madaling pumutok yung inyong silver or soldering rod. Okay? Preheat muna, preheat hanggang sa bumaga. Vibrate, gumagalaw, kaya umuusod. Kaya hawakan nyo. Side, pwedeng pa cross, pwedeng kabilaan lang, left and right, para hindi siya mag-vibrate. Tapos pabayaan nyo muna mga ilang seconds para kumapit siya, kasi malambot pa yan eh. Kasi ang gagawin natin dyan, dahil naka vertical siya or horizontal, ang gagawin natin, ipa-flat natin, parang kumbaga isi-6G natin, flat siya pero paikot, para hindi tayo mahirapan. Kung pwede lang naman galawin yung isang bagay, katulad nito, pwede naman galawin, di ba? Hindi naman naka-fix, kumbaga pwede nyong galaw-galawin. So para hindi mahirapan, kaya natin kumapit, tapos ipahiga natin. Magsha-shoutout muna tayo. Shoutout daw galing kay Ryan Ray. Yan, shoutout sa iyo bro. At saka kay Raymond Radan. Salamat sa shoutout idol. Tapos ito naman sir, sana po mapayuhan nyo po ako bilang welder po. Apply po ako, sakay po ako sana sa February 23. Sigurado pong malaking paninibago. Yun, bali ang sabi niya, first time niya sasampan ng barko at nangangailangan siya ng gabay ni Kuya Andy. So message mo lang ako kung ano man yung mga gusto mong itanong at anong gabay ang gusto mong ibigay natin sa iyo, dahil nga first time sasakay ng barko international. So walang problema, message ka sa akin or add kita sa GC in case na busy si Kuya sa trabaho. Merong mga tropa natin sa GC na mag-guide sa iyo. Ngayon, kung tungkol naman sa mga trabaho na let's say mga pipings or pag-order sa Impabook, nandiyan yan sa YouTube channel ko. Ano mo lang, scroll down mo lang or scroll up mo lang, hanapin mo lahat yan, na i-vlog ko na halos. Ngayon, kung personal yung mga katanungan mo at hindi walang mahina ang internet let's say sa barko, pwede mong i-message sa akin at chat tayo at bibigyan kita ng mga advice, technique at saka diskarte para magamit mo dyan sa bagong barko na sasakyan mo. Dahil first time mo nga, excuse me, siyempre maraming mga bagay na hindi ka pa alam. So, tuturuan ka ni Kuya Andy, walang problema. At sa lahat ng mga aspiring dyan na high school graduate at may skills naman ng welder or fitting, pasok kayo sa GC natin, message nyo lang ako at lalagay ko rin dyan yung link. Ito sa Facebook ko na i-upload to. Kasi napakadami ng demand sa Facebook kumpara sa YouTube. Sa YouTube kasi matagal na tayong nagbablog doon, pero dito sa Facebook papasukin natin to kasi mas maraming ano dito, nanonood at saka maraming mararating. Kaya dito natin upload to sa Facebook at kung sino man ang welder dyan, nanawagan ako, shoutout sa inyo lahat. God bless you. So itong background video natin na ginagamit ko, ito ay basic lang ng pag-gas weld sa copper or bronze. Pagka-copper kasi is medyo manipis siya. Ngayon kapag ka-bronze medyo makapal. So parang kumbaga copper to na medyo makapal siya. So parang tube na rin siya kasi ginagamit sa pang-baldeho. So kapag ka naman bronze mas medyo makapal, walang problema. Magpalit lang kayo ng torch. May different sizes naman yan. Kung gusto nyo palakasan yung preheat nyo, walang problema. Napapalitan naman yan. So ikakapras natin, lilinisin natin. About 12% tin.
Bronze is of exceptional historical interest and still finds wide application. So yun, as you can see, so sa labas, habang tayo ay nagtatrabaho, yan yung situation sa labas. Medyo nagcha-channeling na tayo dahil papunta tayo dun sa pag-aangkorehan natin. Yun, kaya sabi ko nga, nakaangkorahin na tayo that time nang ginagawa ko yung vlog. Kaya as you can see, no, to say is to believe sa trabaho, madaling matututunan yan. Ang importante ay alam nyo ang diskarte. At willing kayo manood, willing kayo makinig dun sa mga nagbablog at nagtuturo sa inyo, di ba? Tapos pagdating naman dito sa barko, Inter-Island, International, halos pareho lang ang trabaho. Nagkakaiba lang, mahigpit sa international, safety first. At the same time, mga tropa, no, matuto tayong makinig dun sa mga senior natin, yung medyo mas nauna sa atin at yung mga nagtuturo sa atin. Dahil hindi naman yan naabot ng dekada o sa pagbabarko o hindi yan sila nauna nang wala lang hanggang na sumasakay pa sila. It means na kaya nila yung trabaho sa barko at nai-enhance nila, natututunan nila. So hanggang sa naging ano na rin sila, veterano. So yun lang advice ko sa inyo, makisama sa barko para maiwasan yung gulo at saka sumunod lang sa mga litintunin. Kaya nga meron tayong mga training na ginagampanan na binibigay sa atin sa agency para paghahanda yun. Pagdating dyan sa barko, alam na natin yung dapat natin gawin, di ba? Safety tayo, safe yung pagtatrabahuhan natin, safe yung sarili natin at saka siyempre safe din yung kargada o yung cargo kung ano man yung kinakarga natin, kung tanker ka man or bulk or container, general cargo, it doesn't matter, basta may training para dyan. Iba't ibang training para dyan. Sa mga container, meron din silang separate. Sa mga passenger, crowd management, something like that. So yun lang, ang rank ni Kuya Andy is Peter, o unang pasok ni Kuya Andy sa international vessel as wiper, na-promote dahil nga siyempre hindi naman talaga ako marine graduate, ako ay customs graduate. So yun, welder talaga tayo dahil nga sa Japan. So automatic naman, hinahanap ko yung kapalaran ko. Diyan lang ako tambay sa Kalaw hanggang sa yan, napasok ako ng Hanjin, deck Peter. So engine at deck nakapagtrabaho na si Andy, si Andy, at saka yung sinasabing Peter Machinist or general purpose Peter, o halos isa lang yan. Ngayon mayroong mga German na mga kumpanya na ang gusto nila is engine Peter or Peter Machinist lang. So mamili kayo, pwede naman, may deck Peter din. So yun lang, ito na, finished product natin. So sana meron kayong napulot na idea kahit papano. So wala namang problema sa trabaho, sabi ko nga natututunan yan. Ang importante, meron kayong mga trainings, kumpleto kayo ng background, land-based experience kayo, mas malakas ang impact. Kaya minomotivate ko nga lang mga tropa natin, mga nasa Saudi, mga nasa land-based, akyatin nyo rin yung pagbabarko dahil medyo maganda ang sahod at saka in demand talaga. Napakadaming hiring araw-araw. Tambay kayo sa Kalaw, manood kayo sa FB, ang dami-daming nag-hire ng Peter, welder or machinist. In demand sa buong mundo na yan, hindi lang sa Pilipinas, pero mostly kinukuha tayong mga Pinoy welder, Pinoy Peter or Pinoy seaman. Yo, salamat sa panonood. God bless you sa inyong lahat. Saludo ko Andy Vlogs, Mandarin Mang Marino TV. Brrr! At palagi nyo tatandaan pagkatapos ng trabaho ninyo bilang Peter, no, sarado nyo agad ang inyong oxygen bottle at acetylene bottle. Akyatin nyo sa taas kasi minsan sometimes may leaking na hindi natin akalain or hindi natin alam. Medyo may singaw talaga yan dahil luma na, tapos hindi naman natin palaging nag-check. So make sure na pagkatapos ng gas welding, cutting o trabaho ninyo na ginagamit acetylene oxygen, iparan sarado nyo lang, wala namang mawawala yun. Salamat po.